Dumating na ang wakas ng mundo. Bumagsak ang temperatura ng halos 50 degrees. Linhan, kung may galit ka, idirekta mo sa mundong ito. Gusto ko lang mabuhay. Walang kwenta. Hindi ka dapat kumain ang hindi makahanap ng pagkain. Isang ordinaryong tao lang siya. Mamamatay siya sa ginaw. Isang magnanakaw na walang nag-awaking kapangyarihan. AME. Dapat lang namamatay sa kalamigan sa kapatagan ng niebe. Hindi ako nagnakaw. Sila yon. Mga hayop. R. Ikaw ay nagisang naglakbay sa kapatagan ng niebe ng 79 na araw. Ice Age Druid System ay na-activate. Matagumpay na naibin. Sistema, bakit ngayon ka lang dumating? Hindi ako nagnakaw. R. Sino kayo? Bakit niyo ako itinali? Ay, Ano to? Naging hayop ako. Etsue, mukhang gising na siya. Huwag kang matakot. Nakatali siya, hindi tayo maaano. Pag pinutol-putol natin siya, tatagal ang pagkain natin ng ilang araw. Bakit niyo ako papatayin? Wala naman akong ginawa sa inyo. Ete, nagsalita siya kanina. Paano siya? Ay, manyakis. Haha, ang laki ng katawan niya. Tapos na ba? Kalasin niyo na ako. At bigyan niyo ako ng damit. Kahit ano na lang. Asho, hanapan mo siya ng trapal. Si Aoyaw, tumalikod ka. Huwag kang tumingin. Nasa abandoned construction site tayo. Inabandona na ito bago magwakas. Ito na lang ang natira. Anong pinagkaiba kung suotin ko to o hindi? Hindi ba't kaya mong magbago ng anyo? Magbihis ka na. Sistema, wala bang bagong manlalaro package o kung ano? Wala bang kahit brief man lang? Na-detect ang matinding kahihiyan ng host. Na-trigger ang nakatagong achievement, dignidad ng sibilisasyon. Gantimpala, pangunahing kasuotan. Proteksyon sa ginaw panandang pandagdag 5. Pakiramdam ng kahihiyan negatibo 100. Kanina, hindi kita nakita ng maayos. Maganda ang pangangatawan mo, par. Medyo duwag lang. Hindi naman mababawasan ang laman mo kung titingnan ka. Duwag ba yon? Dignidad yon. Dignidad. Seryoso na. Sino ka talaga? Bakit ka itinapon sa labas? At paano mo mapatutunayan na hindi mo kami sasaktan? So, na-frame ka, pinalayas sa kanlungan, tapos. Ilang buwan kang nagpagalagala, isang awakened. Paano ka mapapalayas sa kanlungan? Yung mga kayang magbuga ng apoy o magpakawala ng kidlat. Sila ang hari sa loob ng mga kanlungan. Sa labas ako nag-awake. At nang mag-awake ako, nawalan ako ng malay. Pagkagising ko, nakatali na ako sa inyo. Hindi ko alam kung iniligtas niyo ako o sinubukan niyo akong patayin. Kasalanan ba namin? Hindi namin alam na tao ka pala noon. Angat ng lobo, kawan ng lobo. Umiwas! Ang galing mo, Kuya Linhan. Kanina, parang... Ang pogi mo talaga. Astig, bro. Ikaw na ang bahala sa kaligtasan natin mula ngayon. Salamat, Linhan. Kanina, nailigtas mo ang buhay ko. Na-detect, mataas na kalidad na gen ng Snow Wolf King. Kapag natunaw at na-absorb ng host, mabubuksan ang bagong evolution path. Wolf form, na-unlock ang skill. Wolf pack summon, primary. Nga pala, mas komportable kaya matulog pagkatapos mag-transform. At least may balahibo para magpainit. Linhan, ano ang plano mo ngayon? Babalik ka ba para maghiganti? Iniisip ko yon.
Pero ilang buwan na akong palaboy-laboy. Di ko na alam kung nasaan ang dati kong shelter. Kayo, balak nyo bang manatili dito? Hindi pwedeng tumira dito. Walang kahit anong takip sa paligid. Maging ang pagpapailaw lang ay nakakaakit ng mga lobo. Balak naming bumalik para subukan ang swerte. Sasama ka ba? Saan kayo babalik? Sa eskwelahan, isang taga-north, isang taga-south. Tapos ako, isang Tibetan. Akala mo ba, paano kami nagkatagpo-tagpo? Nakuha ng host ang impormasyon sa mahalagang lokasyon. Binuksan ang main quest. I-restart ang mundo. Wow, ang laki ng eskwelahan nyo. Saan na ang ibang estudyante? Ilang araw lang pagkatapos ng pagbagsak. Sinalakay ng maraming mutated animals ang eskwela. Maraming namatay at nasugatan. Ang mga nakaligtas, tumakas na. Kaming tatlo nawala sa grupo. Hay! Kaya sa mga kalapit na bahay lang kami kumukuha ng mga kailangan para mabuhay. Tingnan, nandito pa ang greenhouse. Mukhang may mga halaman pa sa loob. Haha, mabuti naman, hindi na kami mag-alala sa pagkain. Parang may mali. Matagal na ang pagbagsak. Bakit may gumaganang heating system pa rin? Na-detect ang ecological node. Inilabas ang main quest, ay restart ang mundo. Unang hakbang, ang simula ng buhay. Mga kailangan sa quest. Gawing primaryang ecological garden ang College of Agriculture na ito. Ibalik ang ilang ecological cycle. Itang na, napakalamig ng panahon. Mamatay na ako sa ginaw. Mas comfortable pa sina Zhao-Qiang at Su Xiaowan. Nandun sa loob, nagbabantay sa mga halamang gulay. Tigil ang daldal at bantayan mong mabuti ang pinto. Kapag may nangyaring mali, bubunutin talaga tayo ni Kuya Qiang. Kuya Qiang, yung mga patatas na nakuha mo kanina. Matagal na tayong mabubuhay dito. Ikaw talaga, nakuha mo ang magandang lugar. Sumunod ka lang sa akin, siguradong masaya tayo. Mas mabuti kaysa kay Linhan na walang kwenta. Siguro namatay na siya sa lamig sa ibang lugar. Hinain na ng mga lobo ang buto niya. Haha. Kuya Linhan. Silang dalawa ang nagtaksil sa iyo. Ayos ka lang ba? Maghintay kayo dito, mag-ingat. Ang pagtatayo ng System Eco Park. Simulan natin sa paglilinis ng mga basurang ito. Natanggap ang utos. Mas mabilis kung tatawagin mo ang mga lobo para maglinis. Warner. Kunin mo, kinain ko na. Wow, pagkain. Kuya Han, kung wala ka, matagal na akong. Okay lang, Warner, pahinga muna ako. Pagod na pagod ako sa paghahanap ng gamit sa snow. Awakening Stone. Nahuli ang magnanakaw ng supplies sa bodega. Ano? Hindi ako. Si Warner ang saksi ko. Kuya Han, sinabihan na kita na huwag magnakaw. Walang kwenta. Akin na ang supplies at babae mo. Linhan, sisihin mo ang mundong ito. Mga tulad mong walang kwenta, sayang lang ang resources. Aray. Ha, talagang magkikita rin tayo, Aray. Multo, bumalik ang kaluluwa ni Linhan para maghiganti. Tumahimik. Swerte lang siya. Nag-awaken lang. Ha? Gising na rin ako. Ngayon ko papatayin ka. Matapos na. Ha? Ninakaw mo ang awakening stone ko, tapos magmamalaki ka. Ibabawi mo sa buhay mo ang ninakaw mo. Bato baluti. Hindi. Tapos na. Etche, Kuya Linhan. Kuya Han, pinilit ako ni Zhao-Qiang. Sabi niya, itatapon niya ako kung hindi ako sumunod, AM. Magsinungaling, kanina pa gusto mong tumakas. Linhan, masama ang babae tulad niya.
Kunin ang backpack niya. Ito, 3 araw kang mabubuhay. Umalis ka na. Tulad ng sinabi mo sa akin, sisihin mo ang mundong ito. Hindi. 50 degrees below zero sa labas. Mamamatay ako. Binigyan kita ng pagkakataon, hindi tulad ng ginawa mo sa akin. Nasaan ang iba? Tumakas sila nang matalo ang Awaken. Nasira ng mga ito ang maraming pananim sa greenhouse. Ngunit nandito pa rin ang mga buto. Sinimulan na ng system ang pag-scan ng lugar na pwedeng pagtatayuan ng ecological park. Ito ba ay isa ring kakayahan ng isang awaken? Medyo. Nakita namin ang abnormal na geothermal head. Coordinates 117.25 silangan. 39.08 hilagang latitude. Iyon ang hot spring resort sa likod ng bundok ng paaralan. Bakit may hot spring resort pa sa inyong paralan? Sinasabi nilang resort. Pero ito talaga ay internship base para sa mga estudyante ng hotel management. Nang itinatayo ito, nagkataon na may nakitang mainit na bukal sa ilalim ng lupa dito. Kaya ginawa itong hot spring hotel. Diyos ko, mainit na bukal. Tamang-tama ang temperatura, kaya pala palaging mainit ang temperatura sa greenhouse ng paaralan. Tinutunaw ng geothermal heat ang mga yelo at niebe sa paligid. Para mapunan ang tubig na naikuha na natin. Para makadaan ang yelo at niebe papunta sa mainit na bukal. Gumawa pa sila ng espesyal na dalisdis. Ang taong gumawa nitong sistema ng bomba ng tubig talagang naghirap ng sobra. Par, tulong naman. Gusto naming maligo. Pwede bang pumunta ka sa labas at bantayan? Sige, ako na ang magbabantay sa pintuan. Kuya Linhan. Huwag ka namang maging manyak na sumilip sa amin ha. Akala ko ba sobrang lakas ng pangamoy ng mga aso at lobo, parang radar nga. Dito ako si Xiaoxu. Nasa tabi ng lawa si Asu. Si Xiaoyao tumatakas, tumatakas na. Hahaha. Hoy, may isda pa ba dito sa mainit na bukal? Wow. Aba, penguin? Paano nagkaroon ng penguin dito? Ang maliit na penguin ay naghahalal ng Q-Barias. Paano nagkaroon ng ibang hayop dito? Ingat! Umurong ka. Kuya Linheng, ingat. Aha, Alam ko na, akala niya sasaktan natin ang kasama niya. Nakita ang batang mutated polar bear. Host, gusto mo ba siyang paamuhin? 50% natsansa ng tagumpay. Uy, nasaan ang beef jerky sa backpack nyo? Ibigay mo sa akin. Eto, ibinigay ko na nagtagumpay sa pagpapaamo. Na-unlock ang evolution path ng polar bear. Nakolekta mo na ang 3 anyo. Nakakuha ng bagong kakayahan, puno ng buhay. Ang ganda. Ako. Linhan! Maligayang pagdating sa pinagmulan ng buhay. Ang puno ng buhay ay ang pagpapakita ng sigla ng lahat ng bagay. Nakakuha ka ng karapatang magabayan ng enerhiya ng buhay. Ganun pala, ito ang kapangyarihan ng buhay at pagpapagaling. Gising na gising na. Bigla ka na lang hinimatay, natakot kami. Ang puno ng buhay, dito na ito nag-ugat. Na-activate na ang larangan ng buhay, maliit na saklaw. Malaking pagtaas sa bilis ng paglaki ng hayop at halaman. Mukhang marami tayong gagawin. Tingnan mo, sumibol agad ang buto pagkatanim. Kahit
kahit mayroong mainit na bukal. Pero ang temperatura dito ay malapit na sa zero. Mabubuhay kaya ang trigo sa ganitong kapaligiran? Iyon ay barley, pananim sa aming lugar. Mabubuhay kahit sa negatibo, 0 degrees. Boss, mukhang hindi tayo makakauwi ngayon. Ano ba ang takot? Hindi ba't nasa harap lang ang sirang paaralan? Doon tayo matutulog ngayong gabi. Boss, kakaiba ang katahimikan dito. Maaming bakas ng hayop papasok sa paaralan. Tignan natin. Boss, tingnan mo. Naku, saan galing ang paraisong ito? AME, bahala na kung saan. May dagdag ulam tayo ngayong gabi. Ay naku, putok ng baril, may nakakita sa atin. Maghanap ng takip at magtago, huwag tayong mabiktima ng baril. Oh, hindi ko akalain na may ganitong magandang lugar sa gitna ng yelo. Ano? Ay naku, mga nagising, alis na. Yenen, ang usok na ito, hindi lang usok, may masangsang na amoy pa. Ang profesional ng kagamitan, sino ba sila? Hintayin niyo ako. Takot siya sa langgam. Umalis ka, huwag kang lumapit. AMM. Bitawan mo ako, ang boss ko ay sobrang lakas na nagising. Sasaklolo siya sa akin. Bago yon, tumulong ka muna. Ikaw ang bahala sa mga nasugatan mo. Ano, yung halimaw na may mahabang ilong, huwag naman. Mali ako, bitawan mo ako, ang haba ng dila niya. Boss, nakakita kami na ekologikal na hardin. May pagkain, hayop, at mainit na bukal doon. Pero may malakas na nagising na nagmamay-ari doon. Gusto naming tumuloy sa kanya, kinausap namin. Gusto pa niya kaming patayin lahat. Gaano kalakas, nakakapagpalis siya ng hayop. Nagiging lobo, tigre, at nahuli niya ang black spider. Ano naman ang magaling sa pagpapalit ng hayop? Kakayanin kaya ang mortar ng boss? Hindi kailangan ng boss, ako na lang ang pupunta. Huwag magmadali, hindi ba ninyo narinig? May pagkain doon sa lugar na iyon. May pinagkukunan ng tubig, mas maganda kaysa sa sira-sira nating kuta. Ipatawag agad ang lahat, sakupin natin ang bodega ng pagkain. Sa pamamagitan ng pagtatayo ng bahay ibon, nakakuha ng tiwala ng mga ibon ang host. Na-unlock ang landas ng evolusyon, Snowy Owl, na-unlock ang skill na Eagle Eye. Ang pagsali ng mga ibon ay nagdala ng bagong paraan ng paghahasik ng buto para sa mga halaman. Nabuo na ang bagong ecosystem. Natapos na ang pagtatayo ng pangunahing ecological park, gantimpala sa misyon. Great life blessing, ang epekto nito ay maaring magpabuntis sa isang partikular na mamal. Ang patuloy na pagbibigay biyaya ay maaring magpabilis ng malaki sa paglaki ng sanggol. Kung bibiyayaan ang itlog ng ibon o ng insekto, maaring magpabilis ng malaki sa pagpapisa. Hanggang sa isilang ang bagong buhay. Bagong misyon, magtatag ng sustainable ecological cycle. Magpakilala ng hindi bababa sa 20 uri ng hayop at halaman. Lumakas ka na naman. May natutunan ka bang bago? Pagtulong sa iba na mabuntis, bagong skill ba yon? Buntis, bastos ka. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ang ibig kong sabihin, binigyan ako ng sistema ng skill na makakapagpabuntis ng hayop. Literal na ibig sabihin. Nalagpasan mo na rin ba ang reproductive isolation? Sa madaling salita, ang bagong misyon na yon ay gawing mas matatag ang ecological environment dito. Magparami ng mas maraming uri ng hayop at halaman. Kung lalabas si Linhan para maghanap ng bagong species, pwede ba akong umuwi muna? Nasa katabing lungsod ang amin. Hindi ko alam kung ano na ang kalagayan ng mga magulang ko. Siyempre naman. Maghanda muna kayo ng mga kailangan sa biyahe. Titingin muna ako ng daan. Ganito na ba kalala ang pagkawasak sa mismong sentro ng lungsod? Dati, gusto ko pang pumunta roon para maghanap buhay, muntik na akong mamatay sa ginaw sa daan. Ano ito?
Ano nang nangyari? Anong nakita mo? Ipagpaliban muna ang plano sa paglabas. Yung mga tumakas na mercenary. Dinala ang malaking grupo, paparating na. Mga kalahating oras na lang. Ilan sila? Hindi malinaw, hindi bababa sa 30. May mabibigat na armas. Huwag matakot. Handa na ang regalo ko para sa kanila. Ngayon, hindi na sila makakauwi. Bilis, ngayon na. Ay naku, boss, hindi na kami makakita. Huwag mataranta. Ilok ang mga bintana. Magpatuloy sa pagmamaniho. Mula sa huling sasakyan, huminto ng isa-isa. Huwag bumangga sa nasa ha. Doon sa kwartong, yun galing ang mga ibon. Tiyak na may problema doon. AME, gusto mong mamatay? Haha, great life blessing. Hoy, anong ginawa mo sa akin? Gago, papatayin kita. Ano ba itong nangyayari? Haha ikaw. Ano ba gagawin mo? Babalaan kita. Huwag kang magkakamali. Aray. Pwede rin palang lalaki. Demonyo siya, demonyo. Tumakbo na tayo. Ano, tong kabalbalan mo? Ire. Gusto mo pa? Ikaw na ang susunod. Kuya, nakakatakot to, umalis na tayo. Siya ang leader no ng huli. Siguradong siya ang nagdala ng kalaban. Huliin siya. Ilabas mo na lahat ng engkanto mo. Kahit mamatay pa ako, papatayin kita. Pa sa mga kasamahan ko. Hoy, wala naman tayong away. Ikaw pa ang naghanap ng gulo, tapos maghihiganti ka pa. Kung hindi mo hinuli ang mga kasama ko, bakit ako pupunta sa'yo? Huwag kang magkunwari. Sinong nagsabi na ako ang unang humuli? Teka. Baka nagkakamali tayo. Suelang, magsabi ka ng totoo. Bakit mo kami natake? Sasabihin ko, kami ang unang bumaril. Nasugatan namin yung Untater. Gusto namin kunin tong lugar. Ano? Ikaw talaga. Nagsinungaling ako. Sabi ko walang dahilan ang atake nila. Natatakot akong mapagalitan sa pagbagsak ng misyon. Kaya, pinapunta mo ako at mga kasama para magnakaw. Alam ko na, puro kasinungalingan tong batang to. Noon pa lang, duda na ako sa kanya. Anong alam mo? Kung alam mo, bakit hindi mo agad sinabi? Linhan, pasensya na talaga. Anong ginagawa mo? Kasalanan ko, hindi mahigpit ang disiplina. Nagkagulo tayo, lahat ng pagkakamali. Ako lang ang may kasalanan. Pakiusap, kahabagan mo ako. Patawarin mo ang 2 kong tauhan. Di ko ito natutunan. Paano ko alisin ang bendisyon? Ha? Ganito na ba ako palagi? Patayin mo na lang ako. Teka, kahit hindi ko kayang alisin ang bendisyon. Pwede kong ipaalam sa puno ng buhay na mag-isip ng paraan. Matutulungan mo ba sila? Na-detect ang abnormalidad. Nag-ipon ang enerhiya ng buhay. Isinasagawa ang paglilinis. Nawala nga talaga. Parang mas magaan pa ang pakiramdam. Ang galing. Salamat, Linhan. Boss, anong gagawin natin ngayon? Uwi na ba tayo? Magpahinga muna tayo dito. Yung susunod, bahala na. Baka pwede nating kausapin siya. Dito na lang tayo magtayo ng kampo. Pumayag kaya si Linhan? Kasi tayo naman ang unang umatake sa kanila. Boss, subukan mo nang tanungin. Nga boss, kahit na may konting pagkakamali. Ayos naman ang naging resulta, di ba boss? Mababait naman pala sila, subukan mo na kaya? Ikaw nga,
Hindi ka naman nila inapin itong mga nakaraang araw? Totoo, iba sila sa mga nakasalamuhan nating survivor dati. Mabait sila sa mga dayuhan. At gusto pa nilang palakihin ang ecosystem na ito. Sakto ngayon, kailangan nila ng tao. Kailangan ng tao? Ayos. Bukas ng umaga, hahanapin ko siya. Huwag nang hintayin ng umaga. Naniniwala ako sa pagkatao ni Kuya Mike Casey. Kung gusto ninyo, manatili kayo at tulungan nyo kaming itayo ang kampo. May hihilingin din sana ako sa inyo. Ah, si Bro Linhan. May sasakyan daw kayo, pwede bang makisuyo? Walang problema, gagamitin mo ba? Babalik ang kasama ko sa katabing lungsod para hanapin ang magulang niya, kailangan ng sasakyan. Kaya naman kahit 100 kilometro ang snow, matatag naman. May eagle eye ako para mag-navigate, pero hindi ako marunong magmaneho. Hahaha, madali lang yan. Hoy, Wangdan. Sumama ka sa kanila. Boss, ako. Ituring mo na lang na pambawi sa pagkakamali mo. Six na nga. Sixia Oyaw at Azo, hindi ba sasama? Hindi mananatili sila dito para magturo sa pagsasaka. Hindi pa kasi gamay ng lahat. Sige, umalis na kayo. Una sa lahat, magmamaneho lang ako, hindi ako yaya. Huwag kang mag-alala, mahirap maghanap ng yayang buntis ng hindi kasal. Ikaw. Sige na, umalis na kayo, maaga kayong bumalik. Hoy, bakit ganyan kabaluktot ang awakening mo? Hindi ako Hoy, Linhan ang pangalan ko. TSS, sinong may gustong matandaan ang pangalan ng isang baluktot? Bless you. Tatawagin mo ulit ako ng ganyan, papaiyakin kita. Mas baluktot pa ang banta mo. Ang sama ng kalagayan ng kalsada. Sa klima na to, nakakapagmaneho pa rin sa daang walang nag-aalaga, swerte na yon. Dapat magpasalamat na lang tayo. Bababa ba tayo para magkabit ng snow chain? Hindi ba't nakita mo lang sa Eagle Eye na gasolinahan na ang nasa unahan? Doon na tayo bababa. Mukhang umalis na ang mga tao rito. Malayo ito sa mga bayan. Kahit may natira, hindi na sigila nabubuhay ngayon. Hindi ko alam kung ano na ang kalagayan ng mga magulang ko pero ngayon. Oh, Etsue, ano ang trabaho ng mga magulang mo? Ang tatay ko ay teknisyan sa Agricultural Research Institute. Ang nanay ko naman ay nagtatrabaho sa food factory. Palagi nilang sinasabi, kahit gaano kahirap, pag-aaralin nila ako hanggang makapagtapos ng kolehiyo. Ate Xue, Wangdan, ilang taon ka na ba? 16, bakit? 16 ka lang pala. Bakit bigla kang tumahimik? Bigla lang akong nakonsensya. Haha, may konsensya ka pa pala, tong malaswang to. Alam mo na kung gaano ka kalala, di ba? Di ko alam na menor de edad ka palang bata. Bata na bata, ano bang ibig sabihin ng basura? Etsue, anong nangyari? May nakita ka ba? Sino ang gumawa ng human sacrifice? Matagal nang patay. Delikado ba dito sa lugar na to? Siguro hindi, hayaan mong amuyin ko. Mahilig magpalaki ng tiyan, marunong pang mag-iba't ibang hayop. Ikaw ba ang sundalong ipinadala ng unggoy? Hoy! Huwag mong sabihing mahilig akong magpalaki ng tiyan. Isasakdal kita sa paninirang puri, ha? Lanan. Magandang balita, wala nang buhay na tao sa gas station na ito. Masamang balita. Wala akong naamoy na pagkain o tubig. Ha? Tara na, umalis na tayo dito. Wala nang saysay na manatili sa mapanganib na lugar na ito. Ietset, tama si Dan. At malapit na lang ang bahay ko mula rito. Di dapat tayo magtagal dito, alis na tayo. Lolo, may usap tayo. Ano? Teka, kanino ka ba, Lolo? Pwede bang manatili ka na lang sa anyo ng malaking aso? Pwede naman, pero mabilis kasi tayong magmaneho. Masyadong malakas ang amoy ng gasolina, kahit nasa anyo ng lobo ako. Di ko rin masasabi kung may panganib. Ok lang, ang cute kasi ng mabuhok. Mas maganda kaysa sa mukha mong yan. Tumahimik ka. Bakit ganito na ang itsura nito? Kilala mo ito.
Sige, bumalik ka na lang sa dati. Nakakatakot na eh. Malapit na ang bahay ko sa susunod na kanto na. Yun na, itong subdivision. Inat, mapanganib siguro dito. Hindi naman siguro. Wala namang bakas ng tao. Naku, baka may malaking problema ang mga magulang ni Lixuy. Walang-wala na sa bahay, lahat na wala. Di naman masama na nawala lahat. At least napatunayan na nung inalis ang mga gamit dito. Hindi pa ito inaatake. Wala nang saysay na manatili dito. Umuwi muna tayo sa sasakyan at doon na tayo mag-usap. Baka nagpunta ang tito-tita sa mga kamag-anak. Si Aoxy, may ideya ka ba? Dito lang ang tahanan namin, wala kaming kamag-anak. Marami naman kaming kaibigan, pero Tumigil kayo. Sino kayo? Wangdan? Ikaw si Wangdan? Akala ko patay ka na. Halika, sumama ka sa amin para makilala mo ang boss. Magkakilala kayo? Guro siya sa E. Mukhang may mali kay Wangdan. Kung magkakilala naman pala kayo, wag na tayo mahiya. Sakto, kailangan din namin ng mga supplies. Pwede bang magpaturo sa'yo ng daan? Walang problema. Sundan nyo lang kami. Hinahanap namin ang mag-asawang ito. May clue ba kayo? Wala akong nakita. Pero maraming tao sa evacuation center. Pwede kayong magtanong-tanong mamaya. Baka may nakakita sa kanila. Hintay muna kayo dito. Hahanapin ko ang boss. Wangdan, ikaw nga talaga. Hoy, di ba to yung honor student daddy? Nung tumakas ka kasama ni Michaels na sira ulo. Naisip mo bang babalik ka rin dito? Maganda tong ka pa. Ubarin mo na yan. Tingnan natin kung ilang lata ng pagkain ang mapapalit nito. Huwag kang matakot. Nandito ako. Nerd, asan assignment mo? Eto, assignment ko para ngayon. Sino ba nagmamalasakit sa'yo? Hahaha. Grabe ang pagbaba ng grades ni Wangdan nitong mga nakaraang araw. Ni assignment, di nagsusumate. Di pwedeng ganyan. Medyo busi lang talaga sa trabaho, kaya naging pabaya. Internet at new media industry kasi. Huwag po kayong mag-alala. Pagsasabihan namin siyang mag-aral na mabuti. Ayos natuto ka ng di magpasa ng assignment? Alam mo ba kung magkano ang ginastos namin para makapasok ka sa Science High School? Kung di ka makakapag-abroad at di kami makakalipat, lumayas ka sa bahay na to. Wala kaming anak na tulad mo. Hahaha. Sino ka ba? At ikaw, payatot na mukhang artipisyal. Nagpapanggap ka pang bayani para magligtas ng dalaga? Ay, anong ginagawa mo? Umalis ka. Halimaw. Hahaha, magaling ang suntok. Mga basura lang sa lipunan na ng api na mahihina. Sayang lang ang kinain nila. Dapat lahat sila lipulin. Anong tinititigan nyo? Umalis na kayo. Layas Nandito kami para maghanap ng tao, dumaan lang dito. Hindi inaasahang nakasalubong ko ang kakilala. Sinabihan na ako nila Ulyo. Anong pagkakataon, narinig ko na may mag-asawa. Kusang loob na nagboluntaryo sa experimental farm. Para daw sa drought-resistant na mansanas. ang research ng tatay ko ay tungkol sa mansanas. May issue ka ba sa kanila? Kaklase ko sila, laging ako ang inaapi noon. Ganun ba? Walang kwenta, sino ba na hindi nakipag-away ng estudyante? Huwag mong sabihin yan, malaki ang pinsala ng bullying sa bata. Walang conflict of interest ang mga estudyante. Ang kasamaan sa kaklase ay purong kasamaan, sobrang abnormal. Kailangan talaga ng edukasyon para mapigilan ang ganitong sick mentality sa mga bata. Ah, ngayon ko lang narinig yan. Kumusta naman si Oden ngayon? Ah, okay naman. Salamat na lang. Tumigil at ipaliwanag ang dahilan. Ako ang anak ni Li Jiangwo. Hinahanap ko sina Li Jiangwo at Chen Fang.
Xiao Tsui, ikaw talaga si Xiao Tzu. Anak, bakit ka nag-isa? Kasama ko ang mga awaken. Nasaan si Mama? Nasa lab siya. Safe dito. Sabi ko na, kapag tinawag mo akong abnormal, ay dedemanda kita. Sugurin at sakupin ang grind depot na ito. Bilis, bumalik sa fort. Anak, tulungan mo ako. Little genius, hindi ka na makakatakas sa amin ngayon. Lahat sila ay awaken. Pareho ang pattern sa gas station. Huwag. Tree of Life, kung tunay kang simbolo ng buhay. Bigyan mo ng bagong buhay ang mga taong ito. Impossible. Bumalik kayong lahat. Ikaw, okay ka lang. Temporarily, hindi pa mamamatay. Dalhin siya sa klinik, mabilis. Buti na lang hindi tinamaan ang vital. Laoli, ikaw rin. Kung pinapasok mo agad ang mga bata, wala sanang nangyari. Nag-aksaya lang ng oras sa labas. Nabigla lang ako. Tatay, maaalis ba ang bala? Huwag kang mag-alala, retired doctor galing sa tertiary hospital ang doktor dito. Walang problema. Dos, okay lang ba ang bata? Okay lang, okay lang. Unang bises kong makakita ng pasyenteng ganito, kabilis mag-heal. Awakin siya, di ba? Ang bilis naman ng paggaling mo, hindi maganda yon. Hindi gaanong epektibo sa akin ang anesthesia at mga painkiller. Xiaolin, magpahinga ka muna ng maayos. Ang experimental base natin dito ay napakalakas at matibay. Hindi makakapasok ang kanilang mga tao. Sa mga susunod na araw, si Xiao Tsui at Xiao Dan ang mag-alaga sa iyo. Magpagaling ka ng mabuti, huwag kang gumalaw ng basta-basta. Ito ang mga cold-resistant potato na pinatubo ng tatay ko. Tikman mo. Masarap, kamusta naman ang pamumuhay niyo dito? Mas ligtas naman kaysa sa labas, pero Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa mga monster na yon. huwag kang magmadali, magpagaling ka muna. Ang dami at yaman ng mga pananim dito, kung dalhin natin sa life tree. Hindi ko alam kung gaano kataas ang level na maaabot natin. Nung narinig ng tatay ko ang ecological garden mo, sobrang tuwa niya. Hindi lang niya inihanda ang lahat ng uri ng binhi para sa iyo. Gusto pa niyang sumama sa iyo pabalik sa school para tingnan ang sitwasyon doon. Ayos, maganda yon. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang masaktan si Tito. Ng mga monster sa daan. Hindi mga monster ang kinakatakot ko. Tang! Nandoon pa rin sila, nag-aabang. Napakatuso ni Xiaoming. Naglagay siya ng mga bantay sa lahat ng direksyon. Baka pwede tayong manatili dito ng ilang buwan. Hintayin nating maubos ang kanilang supplies. Aalis din yan. Hindi pwede, napakadelikado ni Xiaoming. Kahit umatras siya dito, mananakit pa rin siya ng iba. Hindi natin siya pwedeng pabayaan. Tama si Kuya Linhan. Kailangang maalis agad ang ganitong panganib. Ginoong Linhan, iniimbitahan kayo ni ER Lee sa conference room. Sige, pupunta na kami agad. Ayan na, umupo ka diyan. Bakit mo kami tinawag, may importante ba? May ideya kasi ako. Tingnan mo ito. AMM, kung tama ang pagkakaintindi ko. Ang magic circle na ito, kahit sino ang gumuhit, basta eksaktong-eksakto. Gagana. Wow, ang galing ng memorya ni Tito. Tay, paano mo nagawa yon? Alam kong hindi ka marunong mag-drawing. Ano ba yan, anak, bilang leader ng experimental base na ito? Siyempre, ako rin ay isang awaken. Ito ang kakayahan ko, photographic memory. Ay, walang kwentang awakened ability. Huwag kang masyadong magsalita, Apo. Ha? Bakit? Wala.
Naalala ni Xiaodan ang isang masayang pangyayari kanina lang. Ilang bisis ko nang sinubukan ngayon, ang core ng Magic Circle ay narito. Kahit mali lang dito ng kaunti, mawawala ng bisa ang Magic Circle. Kaya kung sisirain natin ang node na ito, mapapatay sila. Sa teorya, pero kailangan natin ng isang sapat na malakas na mandirigma. Papatunayan sa labanan ang hinala ko. Interesante. Tatanggapin ko ang misyong ito. Sino? Sino ang bumaril sa dilim? Paano nangyari ito? Impossible ito. Ito ang pangsyam. Dapat napansin na ni Xiaoming na may mali, di ba? Siguro uwi muna ako sa base. Na-detect ang death erosion. Napatay na ng host ang isa 0 undead. Gantimpala, skill. Great proliferation blessing. Nahuli na ba ako? Nakakainis naman. AME, ang bilis tumakbo nitong batang ito. Titingnan ko kung gaano katagal ka magtatago. Siguradong naghihintay siya ng mga kasama para paligiran ako. Hindi rin pwede na basta-basta akong tumakas. Kung matatamaan ako, baka mawalan ako ng kalahating katawan. Ano ang gagawin ko? Ito na ang gamitin ko. Wala pa ba kayo? Huwag kang mag-alala, Haugish, malapit na kami. Hala! Kainis, saan nanggaling ang mga ito? Ito ba ang kapangyarihan ng pagpaparami ng buhay? Ang ganda talaga. Haugish, saan galing ang mga dandelion na ito? Walang nakakaalam. Bilisan nyo, paligiran ninyo ang batang iyon. Nasa likod siya ng batong iyon. Hindi na kailangan. Narito na ako. Ano? Maging abo ka na. Ay, mali ang nagamit kong skill. Haugish, ano ang gagawin mo? Haugish, huwag. Tumigil ka. Patingin nga. Ito ba ang kapangyarihan ng pagpaparami ng buhay? Ang ganda tal-aray. Mga walang kwenta. Lahat kayo ay walang kwenta. Boss, parang naengkanto si Liu Hao at ang grupo niya. Ngayon, tama na. Tumahimik ka. AME, gagawin kong walang tumubong damo ang bese na iyon. Ang galing. Sa ganitong bilis, magiging self-sufficient na tayo agad. Talagang kahanga-hanga ang kapangyarihan ng puno ng buhay. Leonan, gusto mo bang manatili dito ng permanente? Narinig kong inimbitahan ka ni Litsue na manatili. Iniisip ko pa. Inisip, nakalimutan mo ba na may naghihintay pa sa atin sa paralan? Matagal na akong hindi nakakatulog sa kama, sa totoo lang. Medyo pagod na ako. Bahala ka, uwi na ako. Hindi ito tahanan ko. Tahanan. Linhan, ipasa mo ang report bago magnegatibo 3. 00 ng umaga. Xiaohan, kailan mo dadalhin ang nobya-nobyo mo para sa bagong taon? Ang tagal na rin mula nang pumanaw ang mga magulang mo. Nakita mo na ba ang grado? Ano, pumasa ba sa top high school? Gabi na, oras na bang umuwi? Mas mabuti kung ako na lang ang gumawa. Hindi ko alam kung saan nagtatago si Xiaoming. Hindi ko alam kung ano na ang kalagayan ni Wangdan. Ano pa, tumakas kasama ng lalaking iyon. Ano kaya ang nakita ng awakend na yon sa kanya? Yung babaeng kasama nila, maganda. May dibdib, may puwit. Hindi karapat-dapat ang mga ito para sa sakripisyo. Walang silbi ang pag-interoga sa kanila. Mag-isip na lang tayo ng ibang paraan. Maraming gwardiya dito, siguradong importante ito. Pero paano ako makakapasok? Sana katulad ko siya. Ay, may sistema ako. Sistema. Paano ko ma-unlock ang evolution line ng daga? Nakita ang pangangailangan ng host. Species, daga, nabuhay ng higit sa 40 milyong taon. Malaki ang populasyon, maraming evolutionary branch. Napakahusay na adaptability, mabilis ang genetic mutation. Napakahirap isynchronize. Nais bang simulan ng host ang hamon sa pag-synchronize ng daga? Kapag nabigo, mapapahamak ang host. Ano? Sistema, nakasama ko ang Sabretooth Cager. Bakit napakahirap i-synchronize ang daga?
Species, Saber-toothed tiger, nabuhay ng 33 milyong taon. Extinct na ang populasyon, kaunti ang evolutionary branch, mahina ang adaptability. Mabagal ang genetic mutation, madali isynchronize. Sige, tingnan ko muna ang hamon. Matagumpay na tinanggap ng host ang hamon. Good luck. Hindi pa ako nagdedesisyong tanggapin. Sa kasaysayan, ilang bisis sinaktan ng plage ang sibilisasyon ng tao. Mahigit 5 milyong tao ang namatay dahil sa plague. Ngayon, kumain ng 100 daga sa loob ng 24 oras. Makakuha ng malakas na resistensya laban sa lahat ng virus. Gantimpala, i-unlock ang evolution branch ng daga. Bukod sa kadiri. Saan ako makakahanap ng 100 daga sa gitna ng lamig? Ay, nahanap ko. Pasensya na, maliit. Kulang pa, kulang pa, kulang pa. Sapat na siguro ito. Paano kaya ito kakainin? Sabi nila, magaling daw ang kwago sa paghuli ng daga. Wala na tayong magagawa, subukan na lang natin. Binabati kita, natapos mo ang hamon. Na-unlock na ang evolution branch para sa mga daga. Natutunan ang skill na fusion transformation. Ayoko nang kumain ng spicy rabbit head sa buong buhay ko. Kaya pala sa mga mito, mga daga ang mga magnanakaw. Akala ko malaki ang tao sa mata ng daga, ganoon pala. Sobrang higpit ng seguridad. Mukhang dito nga. Nahanap ko na siya. Akala ko hindi ko na mahahanap. Madali lang pala. Ihanda ang mga virus bomb. Bukas ng umaga, gagawin kong patay na lungsod ang lugar na iyon. Balak niyang gumamit ng biochemical weapons. Saan niya nakuha ang napakaraming chemical weapons na ito? Ano man ang mangyari, dapat muna nating sirain ang mga virus bomb na ito. Hala, sino ka? Tapos na ang plano mo. Ikaw lang? Dito, teritoryo ko ito. Ano? Walang epekto sa kanya ang life blessing. Mukhang kailangan lang sirain ang magic circle sa katawan niya. Ito ba ang fusion transformation? Parang bumubuhos ang lakas mula sa katawan ko. Parang ang lakas-lakas ko, nakakatakot. Ano iyon? Halimaw. Isang awakener lang siya. Hindi kayo masasaktan. Sabay-sabay tayong lumaban. Pagbarilin natin siya ng sunod-sunod. Tama, isang ordinaryong awakener lang siya. Wawalang dapat katakutan. Ganito lang ang kaya mo para patayin ako. Ngayon, ako naman ang turn. Aray, Impossible. Saan mo nakuha ang biochemical weapons mo? ikaw, hindi karapat-dapat na tanungin iyan. Hindi ka pababayaan ng organisasyon. Zooming, ang corpse driver. Ika-negatibo 14 na sa Heaven and Earth ranking. Mukhang mas komplikado pala ito kaysa sa inakala natin. Dapat na itong matapos. Ano ang nangyari? Ikaw, ano ang ginawa mo sa bes? Nakalimutan ko kayong mga ito. Ang tiyan ko. Ano ang ginawa mo sa amin? Ito ang parusa sa inyo. Magtiis kayo sa malalaking tiyan nyo. Sa nalalabing niyong buhay, pag-isipan niyo ng mabuti ang inyong pananakot. mukhang mas malaki ang problemang ito kaysa sa inakala natin.
Shaolin, ano ang plano mo sa susunod? Kailangan kong bumalik sa eskwelahan. Marami pa akong tao doon na naghihintay sa akin. Hindi ka ba talaga pwedeng manatili? Marami na akong natutunan sa pag-alis ko. Kapag naayos na ang transportasyon, babalik ako rito. Tama si Shaolin. Huwag ilagay lahat ng itlog sa isang basket. Magandang magtulungan ang dalawang komunidad para sa lahat. Hi. Dalhin mo ang mga ito. At itong mga tala sa pagtatanim, sana makatulong. Salamat tito, tita. Nga pala, si Xiao Tzu. Saan napunta yung bata? O kayang sasakyan, handa nang umalis. Aalis na kami. Ingat kayo palagi. Magpapadala agad ako ng tao. Para maglagay ng mga palatandaan at himpilan sa daan. Sigish, mag-ingat kayo sa biyahe. Talaga namang si Xiao Tzu. Hindi man lang nagpaalam. Shaolin, Xiaodan. Okay lang bang iwan si Etsu doon? Iba siya sa atin. Hindi siya awakened. Sa panahon na yon, maswerte na ang ordinaryong tao kung makakasama ang pamilya. Sa ligtas na lugar, Pero hindi naman kailangang iwan siya doon. Hindi naman kalayuan ang 2 bese. Parang may gusto siya sa'yo. Bakit hindi kayo magtandem? pasensya, gusto ko lang ng malalaki ang dibdib. At saka masyadong seryoso, laging may sermon. Nakakasawa. Pasensya na kung nakakasawa ako. Sandali, bakit ka sumunod? Malalaking dibdib lang gusto, nakakasawa pa ako. Hindi, yung... Hoy, hoy. Alam mo ba talaga na nasa sasakyan si Lix? Hindi. Huwag kang magsinungaling. Pinag-isipan ko, mas kailangan sa school ang marunong magtanim. Wala rin naman akong magagawa sa magulang ko dito. Mas mabuti pang sumama ako sa'yo. Gusto ko ring makita kung sino yung babaeng malaki ang dibdib na hinahanap ni Kuya Lin. Wala, nagbibiro lang ako. Umuwi na si Kuya Linhan. Nakita mo ba ang magulang mo, Xiao Tzu? Kwentuhan ko kayo mamaya. Kumusta ang kampo nitong mga araw? Okay na okay. May mga bagong imbento kami, ipapakita ko sa'yo. Hintay muna, may hihilingin ako sa inyo. Ito ang bagong uri mula sa agricultural base. Paghisyan nyo, itanim ang mga binhing ito. Lalong lalakas ang kapangyarihan ng puno ng buhay. Magtatanim? Akin na yan. Kunin ninyong dalawa ang mga materyales para sa akin. Cedar, cedar, cedar. Ito ang awakened ability ni Kuya Mai. Kaya kung isindesase ang mga bagay na nakita ko. Tulad ng jeep at mga baril, medyo nakakapagod lang. Na-detect ang bagong species. Umabot na sa diversity ang ecosystem. Nag-upgrade ang sistema. Nabuo ang basic ecological cycle. Perpektong na-accomplish ng host ang task. Reward sa task. Lumawak ang ecosystem hanggang sa buong abandoned campus. Tumaas ang temperatura sa loob ng ecosystem. Umabot sa negatibo 20 degree C hanggang 0 degree C. Nakuha ng host ang skill, kaibigan ng mga halaman. Nakakapag-usap sa mga halaman, nakakapagpalago sa kanila. Bagong task, ikalat ang buhay. Pakawalan sa labas ang mga hayop na dumami sa ecosystem. Maunlarin ang nakapaligid na kapaligiran. Kailangan ng tirahan para sa kahit 5 species. Kumalat sa labas ng ecosystem. Hindi bababa sa 300 bawat species ang dapat mabuhay sa labas. Ang hirap naman ng task na to. Hindi ko nakita ang ledger. Baka kinuha nung pumatay kay Zhaoming. Mabaho ang hangin sa itaas. Malamang dahil sa gas leak. Sino ba talaga ang gumawa? Malalaman natin pag na-test na. Yung pumatay kay Zhaoming. Magaling yan. Bakit ang kapal ng buhok na to? Sigurado ka bang galing sa tao? Bahala na. Mahahanap din natin ang clue. Walang tao. Ang makakatakas sa atin. Ako ay isang traveling merchant.
Gusto ni Kian Buduo na makipag-usa sa leader dito para sa negosyo. Anong negosyo? Sa leader ko lang sasabihin. Hindi na kailangang magtanong ang tulad mo. Ikaw, Siya yung kakaibang merchant na sinasabi nila. siya nga. Ayaw niyang sabihin kung ano ang gusto. Gusto lang niyang makita ka. Ikaw si Emarlin, di ba? Ikaw ang pumatay kay Zhaoming. Ano ang pakay mo dito? Emarlin, hindi mo kailangang mag-alala sa akin. Hindi ako kalaban mo, at least ngayon. Alam namin kung paano magpakita ng respeto sa bisita. Sabihin mo na lang ang totoong dahilan. Ayon sa patakaran ng aming Chandibang, dahil tinalo mo si Zhaoming, maaari mong palitan ang kanyang posisyon. Narito ako para imbitahan kang sumali sa Chandibang. Ano ang Tiandibang? Ito ay pagtitipon ng mga malalakas. Sumali ka sa amin. Bibigyan ka namin ng lahat ng gusto mo. Halimbawa gas bomb. Kung kailangan mo, pwede. Pero, hindi lang armas ang kayang ibigay namin. Hindi ako makikipag-ugnayan sa mga tulad ninyong masasama. Huwag na ninyo akong guluhin. Sayang naman. Lahat ng tumatanggi sa imbitasyon, papatayin namin. Marlene, hindi mo kailangang magdesisyon agad. Bibigyan kita ng 3 araw para mag-isip. Mahirap maghanap ng talento. Ayokong maging kaaway mo. Isang organisasyong walang pakialam sa buhay, nagsasabing mahirap maghanap ng talento. Nakakatawa. Marlene, iba na ang panahon ngayon. Hindi lang dahil sa sobrang lamig ngayon, kahit bago magwakas. Marami ang naniniwalang kung hindi para sa sarili, wala nang saysay. Ano naman ang mali sa paghahanap ng ginhawa para sa sarili? Kahit ang mga hayop alam na kailangan nilang humanap ng lugar para mabuhay. Kaya hayop pa rin sila. Ang pagkakaiba ng tao sa hayop ay ang pagkatao, nakakapigil at handang magsakripisyo. Kung ang iniisip mo lang ay kung paano matupad ang mga pagnanasa mo, ano ang pinagkaiba mo sa hayop? Hahaha. Ay, nakahawa na pala ako kay Xiaoxi. Sa pagiging matalim ang dila. Sapat na ito para sa mga pangunahing daanan. Dagdagan pa natin ng mga tinik at alarm system sa bakod. Kung may kaaway, atake ang mga kawayang ito. Dapat ba nating sabihan ang mga magulang ni Lixie? Huwag kang mag-alala. Pinapunta ko na sina Lengshi at Wangdan para maghanda ng sasakyan. At babalik ulit sila. Dapat malapit na sila. Aalis na muna kami. Ingat kayo. Bumalik agad. Huwag kang mag-alala, hindi kami bata. Oo, Xiaolin. Ang kakayahan mo ay may kinalaman sa hayop at halaman. Di ba? Habang wala ka. Nang huli na mamaminyak yung batang Tibetan na babae. Dinala dito sa kampo. Gusto mo bang tingnan? Mga yak? Azho, saan galing ang mga yak na ito? Sa Wildlife Park, ilang kilometro sa hilaga ng paralan. Ang gulo na doon ngayon. Kapatagan itong lugar natin. Paano nagkaroon ng yak sa wildlife park? Maraming hayop ang nagbago pagkatapos ng wakas. Yung saber-toothed tiger na nabago mo, patay na rin yon dati, di ba? Tama ka. Ang mga yak na ito. Ikaw ang pumunta sa wildlife park para manghuli. Saan ako napakagaling? Si Kuya May ang nagdala sa akin. Nga pala, ang daming sinaunang hayop sa zoo na yon. Gusto mo bang pumunta? Sinaunang hayop. Siyempre pupunta ako. Malapit na lang, sa harap. Ang lalakas ng loob nyo. Malinaw na delikado ang lugar na to. Magaling si Kuya May at mabait pa. Ang laking tulong niya nitong mga araw. Nandiyan na ang pasukan. Nandyan pa ang bakod. Mukhang hindi pa nakakatakas ang karamihan ng hayop. Tara, pasok tayo. Kuneho ba yon? Mukhang bilog-bilog. Para siyang siopaw. Huwag kang magbibiro, Kuya. Tingnan mo, natakot tuloy. Para tayong nasa panahon ng yelo. Mukhang direwolf yon, isang hayop na matagal ng extinct. Naituro yan sa class. Matalino ang mga lobo. Kapag nangangaso, nagpapadala sila ng isang pain.
para maakit ang atensyon ng biktima. Ang ibang lobo, lilibot para kulungin ito sa likuran. Ano yon? Yung pagkukulong ba ganito? Akitin ang putok at dugo ang ibang mababangis na hayop. Bilis, tumakbo tayo sa kabubatan. Ang tuso talaga ng mga batang lobong to. Ano nangyari? Tingnan mo doon. Sila yung mag-asawang gago. Gagalaw na ba tayo? Huwag muna. Magmasid muna tayo. Linhan, Linhan, naglakas loob ka pang humarap sa akin? Kuya Lin, mag-ingat ka. Susubukan kanyang atakihin. Sira mo ang plano ko. Papatayin kita ngayon. Naku, ubos na ang bala ko. Mahal ko, wala ka nang magagawa ngayon. Akala mo ba wala na akong magagawa kapag ubos na ang bala? Ako ay anak ng pastol na lumaki sa niebe. Isang barbaro lang ang gusto mong makipaglaban sa isang awaken. Mamamatay kayong lahat ngayon. Nag-awakin din si Swanner. Iniisip mo pa sila? Isipin mo muna kung paano mo ililigtas ang buhay mo. Pasensya na. Anong ginawa mo? Wala lang. Buntisin ka lang. Host na detect. Tagumpay na napabuntis ang lalaking kontrabida na nambubuli. Achievement unlock. Female lead male protagonist. Pwede pala yon? Host, na-unlock ang achievement na female lead male protagonist. Nakakuha ng reward. Malaking pagtaas ng attraction ng lahat ng babaeng hayop sa host. Hindi kasama ang mga tao. Serious system ka ba talaga? Ano bang pinapanood mo araw-araw? Ay, tanggalin mo yan, bilis. Yenny, sabi mo tanggalin agad. Bakit? Huwag, tigilan mo. Gago ka. Sinabi ko na sa'yo noon pa, masamang babae yang yon, salot yan. Tingnan mo, wala talagang pagsisisi sa kanilang dalawa. Ito. Awa, patawarin mo ako. Nadaya lang ako ng masamang si Swanner. Talagang hindi ko alam na sa inyo palagaling ang awakening stone na yon. A&E, duwag. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Alam ko ang sikreto ni Swanner. Sasabihin ko sa inyo kung saan galing ang awakening niya. Zhao Qiang, traitor ka. Linhan, sino ka ba? Isang walang kwentang lalaki, gustong makipagrelasyon sa akin. Kahit swertehin ka at magkaroon ng magandang abilidad. Hindi mo pa rin kayang pantayan ang kutingting ng aking amo. Ako, hinampas ninyo ako. Galing sa amo mong yan ang abilidad mo. Hahaha. Nasa top isa zero siya ng Heaven and Earth ranking. Linhan, isa kang probinsyanong ignorante. Ni hindi mo nga alam ang Heaven and Earth ranking. AME, kapag dumating ang amo ko para iligtas ako, gagawin kitang abo, dudurugin kita. Ibabawi ko ng 10,000 bises ang kahihiyan ngayon. Top 1-0 ng Heaven and Earth ranking. Interesting. Linhan, ano ang gagawin mo? Ibaba mo ako. Okay lang bang ibitin silang dalawa dito? Okay lang. Kahit tumakas man sila. Masusundan ko sila sa amoy. Kapag hindi ko nakita ang kampo na sinasabi mo, alam mo ang mangyayari, di ba? Makakita ka talaga, pagdating mo sa kampo. Makakita ka ng mga awakening stone na nakuha namin sa pangangaso nitong 2 araw. Kung totoo ang sinasabi mo, pwede kitang palayain. Tapos na ang lahat, quits na tayo. Pero kung niloloko mo lang ako, Walang problema. Totoo lahat ng sinasabi ko. Bobo ka. Yung bihira at mahalagang bagay noong nag-awaken ka. Ibinigay mo lang sa walang kwentang yon. Ano ka ba? Lowest tier lang, yung awakening stone na yon. Walang kwenta. Basura, kahit libre ayaw ng tao. Magandang kapalit yon para sa buhay ko. Mga probinsyanong ignorante lang tulad ni Linhan ang hindi nakakaalam.
Saka lang magkakaroon ng halaga, yung basag na batong yun. Dito na siguro yon. Walang ibang bakas ng paa sa paligid. Mukhang totoo yung sinabi niya. Kung tama ang hula ko. Nagkalat siya ng ihi ng tigre malapit sa kuta. Para takutin ang ibang hayop na lumapit dito. Ay, Tibetan Fox. Yung supot sa bibig niya, baka yon na yon? hoy, ibaba mo yung maliit na supot. Palitan ko ng karne, okay? Ayaw niya. Tumakbo siya. Habulin natin. Gusto niya tayong humingi ng tulong para sa mammoth na to. Parang talagang humihingi siya ng saklolo. Pero hindi naman ako veterinaryo. May alam ka ba sa ganyan mula sa pag-aalaga ng hayop? Herbalismo ang pinag-aralan ko. Sana nandito si Xiao Yao. Veterinaryo ang kurso niya. E di dalhin natin to sa ecological park. Ang bigat ng mammoth, paano natin ibubuhat? Kahit mag-transform ka pa sa isang malakas na hayop, ang hirap pa rin i-transport tong napakalaking mammoth. Mas mabuti pang tawagin na lang natin dito si Xiao Yao. Kung ako lang mag-isa, mahirap talaga. Pero pwede tayong mag-isip ng ibang paraan. Kung tama ang alala ko, damo rin ang kawayan, di ba? Kawayan ay isang uri ng damo sa pamilya ng pusi. Damo yon. Gamit to, mabubuhat na natin ang elepante. Wow. Pagtawag sa mga lobo. Sa wakas, nayahon na natin tong malaking hayop. Huwag kang mag-alala, hindi ka namin sasaktan. Nasaan yung Tibetan Fox? Isama na rin natin. Ang tamad mo naman. Wala kang ginawa, gusto mo pahatid ka namin. Tinanggap ng host ang misyon, utang na loob ng Tibetan Fox. Kailangan, tulungan ang Tibetan Fox na iligtas ang kaibigan niyang mammoth. Pagalingin ang mammoth. Gantimpala. Pagkumpirma ng Tibetan Fox, buksan ang evolution line nito. Makukuha ang mastery sa nunchaku. Ano? Fox Director. Bumalik na si Shaolin. Mammoth iyon. Nasa bahay na tayo. Bakit may dala kang mammoth? May sakit ba? Pero hindi ko alam kung paano gamutin. Hindi ko alam kung paano ito pagagalingin. Subukan ko. Veterinaryo ang pinag-aralan ko. Kahit hindi ko alam eksakto kung paano gamutin ang mammoth. Pero marami itong balahibo at herbivore. Parang tupa lang siguro to. Uy, pwede ko bang itanong kung kumusta ang grades mo? 5 subjects lang naman ang bagsak ko noong nakaraang SEM. Huwag kang mag-alala, magaling si Xiao Yao sa major subjects. Yung mga bagsak, puro math at May masamang kutob ako. Bahala na. Wala naman talagang ibang paraan ngayon. Subukan na lang natin. Sino silang dalawa? Kaaway? Mga kilala. Ngayon, kasama sila nung kakaibang tao na dumating kanina. Ikukulong ko muna sila dito. Malamang hindi sila magkakasakit sa lamig, ang kapal ng suot nila. Manager Hugh, hindi ka nagstay sa mammoth. Ito yung pinakuha mo. Akin na to. Babala, nakadetect ng low quality artificial energy block. Babala, nakadetect ng low quality artificial energy block. System, anong problema sa awakening stone na to? Natukoy na ang energy block na ito ay artificial na pinalamanan ng neurotoxin. May sasama ng gumamit ang lason sa kanilang katawan at makokontrol ng special na pheromone. Hayop. Pinatawad ko na kayo ng pangalawa. Gusto niyo pa akong saktan? Ayon sa kalkulasyon, mapupurify ang toxin sa energy block. Gusto mo bang ipurify ang energy block na ito, host? Purify. Binabati kita, host. Nakakuha ka ng awakening stone perception. Dahil sa energy conflict, pwedeng isync ng bawat tao ang isang energy block lang. Pakipiling mabuti ang energy block na gusto mong isync, host.
Si Aoyao, kumusta ang kalagayan nito? Hindi pwede, wala tayong stethoscope dito. Hindi natin machi-check ang heart rate nito, pati mga test hindi magagawa. Sana makapag-endoscopy ito. Madali lang ang stethoscope, pero hindi ako marunong gumamit ng ibang medical equipment. Okay lang yan, Laumay. Subukan muna natin to kay Xiaoyao. Awakening Stone. Ang kakayahan ng Awakening Stone na to ay perception. Makakatulong yan sa'yo. Sige, Kuya Linhan, susubukan ko. Nakuha ko na, Nurse Maikisi. Pwede mo ba akong tulungan? Ako, nurse? Okay na, naalis na ang lahat ng lason sa katawan nito. Mas nakakapagod pala ang pagiging nurse kaysa sa away. Mission accomplished. Nakakuha ang host ng kakayahang makipag-usap ng simple sa mga hayop. Depende ang epekto sa talino ng hayop. Nakuha ng host ang pagkilala ng kaibigang Tibetan Fox. Naging bihasa ang Tibetan Fox sa Nonchaku. Ah, siya pala ang naging bihasa sa Nonchaku. Hindi ako nagkaroon ng kasanayan sa Nonchaku. Sana ma-unlock ko ang evolution line ng Woolly Mammoth. Wala namang silbi ang Tibetan Fox. Huwag mong maliitin ang maliit na fox. Nga, saan galing itong woolly mammoth? Siya ang nagdala sa akin malapit sa Woolly Mammoth. Pag-uusapan natin ito. Matalino ito, alam humingi ng tulong sa tao. Ang galing nito dahil ba sa maliit na fox? Nagmutat ka rin ba? Bumalik ka rito. Xiaozu, kalmahan mo. Sabi ko na nga ba wala itong silbi. Inalakas ko ang ilang classroom gamit ang scrap steel. Gawin nating dormitoryo. Xiaolin, pumili ka rin ng kwarto. Huwag ka nang tumira sa tent. Sige. Sa first floor nakatira ang mga tauhan ni Laumay. Second floor ay meeting room, kusina, at storage room. Sa third floor siguro tayo titira, di ba? Bakit nandito si Xiaoxu? At bakit hindi nakalock ang pinto ng banyo nitong batang ito? Hoy, paano ka pumasok? Lahat ba ng pinto sa dormitoryo ay fingerprint lock? Xiaolin, diretso ka na lang sa third floor. Binigyan kita ng lahat ng access. Pumili ka ng kwartong gusto mo. Pag napili mo na, ayusin ko ang fingerprint lock mo. Wow, ganito pala ang pakiramdam ng fur coat. Ang init at ang lambot. Hahaha. Bilang parusa sa pagdumi mo sa buhok ko noon. Gagamitin kita para punasan ang paa ko. Maliit na fox, titira ka na lang sa kwarto ko, okay? Sino ang nang-asa sa akin? Si Aodan, naiparating mo na ba ang mensahe? Siyempre naman, hindi naman kami 3 taong gulang. Magpapadala ng mensahe, makakalimutan pa ba namin? Ang base ni Iyarli sa Agricultural Technology, talagang walang duda. Pero may masamang balita silang ipapaalala sa atin. Anong masamang balita? Kamakailan, maraming maliit na kabute ang lumitaw malapit sa agricultural base. Sabi ni Iyarli, nakakalason ang kabute na ito, mapanganib. Fox Director, kilala mo ba ito? Saan galing ang maliit na ito? Mukhang matalino ito. Parang sinasabi na maliit na Tibetan Fox. Ang woolly mammoth ay kinain itong kabute kaya nalason. Hindi ko alam kung sa paligid ng ating eco park may ganitong kabute. Kung meron, malalagay sa panganib ang mga hayop sa paligid. Noong nagsundalo ako sa Africa, nakatanggap ako ng wilderness survival training, pero hindi ko pa nakikita ang ganitong kabute. Nga pala. Sabi ni Iyarli, posibleng gawa ng tao ang ganitong uri ng kabute. Gamitin sa malawakang pagkalason. Gawa ng tao. Laumay, nakita mo na ba itong uri ng kabute dati? Hindi ako nahihiya sabihin, simula pagkabata ayoko talaga ng kabute. Sa loob ng mahigit 30 taon ng buhay ko,
Mas marami pa akong nakain na kabute sa larong Mario kaysa sa nakita ko sa totoong buhay. Magtatanong-tanong ako. Baka may maitulong sa akin ang ilang hayop. Nakikipag-usap ka sa mga hayop. Sasama ako. Nakita niyo na ba ito? Kabut, pwede ba kainin yan? Di ko pa nakikita. Lason yan. Huwag niyong kainin kung makakita kayo nito sa gubat. Ano raw sabi? Matapos malaman na lason nito, napakasama ng mga mura nila. Bagay na bagay sa kanilang palayaw. Shouts. Nandito ka na pala, Xia Odan. Ito ba'y isang uri ng kabute? Lason. Ito ang kinain ng mammoth kaya nagkasakit. May nakita ba nito malapit sa eco park natin? Wala akong nakita. Tanungin natin, yung 2 tao na dinala mo. Hindi ba sila dati nang huli malapit sa mammoth? Linhan, kahit lumuhod ka ngayon at magmakaawa, hindi kita patatawarin. Nakita niyo na ba ito? Alisin mo yan. Dali. Ito po ng amo namin. Tumahimik ka. Nakita nila ito. Matigas pa rin ang mga bibig ninyong dalawa. Mukhang hindi sila magsasalita. Subukan kaya natin sa kanila? Ano ang epekto ng lason na kabuti sa tao? Lanan. Tama ba to? Parang sobra naman. Sinabi na ng babae, ito ng amo nila. Kahit sobra, kasalanan nila yan. Mga masasama sila. Tama ka. Ilang beses niyo na akong pinagtripan. Ngayon, tapusin na natin ito. Huwag. Nahanap din kita, Linhan. Nagsasalita to. Ingat. AMM? Pagsabog? Galing sa kulungan. Anong nangyari? Pasensya na. Hindi kasalanan yan. Dalhin agad si Shaolin sa klinika. Nasaan ang 2 bihag? Ang bilis gumaling ng sugat mo. Siguro dahil sa life ability. Parang doble ang kinain ko nitong mga nakaraang araw. Mas mabilis na ang metabolism ko. Ginoong Lin, naisip mo na ba ng mabuti ang aming mungkahi? Ganito ba ang paraan ng paggawa ng Heathen and Earth List? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Hindi nakikialam ang Heathen and Earth List sa personal na away ng mga miyembro. Kaya sa prinsipyo, hindi kami dapat mananagot sa pag-atake na ito. May galit na ako sa 2 sa inyo. Huwag mo nang sayangin ang oras mo dito. Nakatali ang tuntunin, ngunit buhay ang tao. Subukan kong mag-ayos para makipagkita siya sa iyo. Mapagkakatiwalaan ba siya? Hindi ko alam. Wala namang mangyayari sa pagpupulong. May kanya-kanyang ugali ang mga miyembro ng organisasyon nila. Wala namang masama kung makipagkita siya. Kung sakali, mag-away na lang tayo doon. May punto sila, Umay. Salamat, Ginoong Kian, sa pag-abala. Parang hindi ako ibang tao para sa iyo. Ginoong Lin kung ganun. Hintayin ninyo ang mabuting balita. Darating pa ba yan? Ang tagal na. Huwag kang mag-alala, Neng. Medyo matagal talaga mag-ayos ang mga babae bago lumabas. Ano ba yan? Sapat na ang paglalaro mo. Bisita ko si Ginoong Lin. Kung may masamang balak ka pa, huwag kang magalit kung magalit ako. Ipapakilala ko sa inyo ang ika-9 sa Heathen and Earth List. Si Ginang Zhu Qingshu, ang Black Butterfly. Walang kwentang lalaki. Kinain mo ang kinain mo. Ngayon, ipaghihiganti kita. Ano? Ano ang sinasabi mo? Huwag kang magkunwari. Sinabi sa akin ni Suwaner, ikaw ang magnanakaw ng kanyang awakening stone, at muntik mo pang siyang gahasain. Hala! Diyos ko, araw na maulap. Siya ang nandaya at ninakaw ang awakening stone ko. Tumigil ka. Isang babae siya. Magbibiro ba siya sa kanyang dangal? Paano mo nalaman na hindi ka niloloko ni Suwaner? Nakilala ko rin ang masamang babaeng yon. Mukhang hindi siya mabuting tao. May punto rin ang sinabi ng Neng. Dalhin ninyo si Suwaner para harapang mag-usap.
Huwag kayong magtangka ng kalokohan. Sa sandaling nakalantad ang mga kabuto ko sa hangin. Alam ko na nahuli ninyo sina Suwaner at Xiaoqiang. Hindi ninyo ito may tatanggi. Maganda, hindi namin balak magkaila. Ngunit ang suwaner na yon ay nasabugan na at namatay. Patay na. Kayong mga hayop, hindi lang nagnanakaw ng gamit ng iba. Papatayin pa para walang saksi. Hindi ko kayo palalampasin. Hindi nagkakamali ka. Mag-ingat kayo. Hoy, Ginoong Lin, galit na galit si Zuki. Umuwi muna tayo. Amy, Tulad ng nakikita ninyo, bagamat may ranking ng kapangyarihan ang Chandibang. Sa esensya, ito ay plataporma ng kalakalan. Ang mabuti o masama ay nasa tao. Kaya walang pumipigil kay Zhao Ming na magkalakal ng buhay na tao. Nagbibigay lang kami ng plataporma. sa tingin ko, wala namang masama sa pagsali sa kanila. Kung magkakalakal tayo ng pagkain o gamot, mas marami tayong matutulungan. Kung hindi tayo sasali sa Chandibang, mas walang makakapigil sa kanila kapag gumawa sila ng masama. Tama kayong dalawa. Sa palagay ko, nakagawa na kayo ng matalinong desisyon. Gamitin ninyo ang kristal na ito para magparehistro ng personal na impormasyon. Na-detect na unang pagkakataon ng gumagamit na humawak ng medium ng Chandibang. Lilikha ng pangalan sa komunikasyon batay sa katayuan ng humawak. Nalikha ang pangalan, malaking manyakis na silinhan. Kilala ka talaga ng sistema. Bagay sa iyo ang titulong iyan. Anong klaseng sistema ito? Binabati kita, malaking manyakis na silinhan, dahil natalo mo ang mayembro ng Chandibang na nasa ika-negatibo, 14 na napwesto. Kaya ang ranking mo ay kasalukuyang nasa ika-negatibo, 14 na napwesto. Na-unlock ang pagpapalit ng mga kagamitan. Pakitandaan kapag namatay ka. Ang kristal na ito ay mawawala kasabay mo. Ang dami at sari-sari ng mga produkto dito. Saan galing ang mga kagamitan nila? Hindi naman siguro, basta-basta lumilitaw. Paano makakakuha ng puntos para sa kristal? May dalawang paraan. Una, kumpletuhin ang mga gawain ng Chandibang. Pangalawa, magbenta ng mga produktong kailangan ng Chandibang. Ang presyo ng pagbili ay batay sa pagtatasa ng Chandibang. Bakit ang mahal ng presyo ng alagang pusa? Nasa katapusan ng matinding lamig tayo. Napakaluho ng ganoong gawain. Kung magbebenta ako ng alaga, mataas ba ang presyong ibibigay mo? Ang partikular na presyo ay batay sa kabuwang kondisyon ng alagang ipinagbibili. Hehe. AME, malaking manyakis, talagang manyakis ka. Mama, baka mali ang pangalang binigayang sistema? Hindi mo naiintindihan, ang sistema ay nagbibigay ng pangalan batay sa kakayahan. Yung linhan na yon, tiyak na mayroon siyang sobrang manyak na kakayahan. Kaya't itinuring siya ng sistema na malaking manyakis. Pagkatapos ng ilang araw, pag natapos na natin ang mga gawain, pupunta tayo para magbigay serbisyo sa mga mamamayan. Talaga bang ibebenta natin ito? Mataas ang halaga ng balahibo ng alpaka. Kahit ibenta, hindi naman ito papatayin para kainin. At hindi naman natin talaga pwedeng ibenta si Fox, di ba? Ang pet cat ay may 15,000 puntos. Bakit 500 puntos lang ang alpaka? Ang alpaka ay may tiyak na halaga sa ekonomiya. Ngunit mataas ang gastos sa pag-alaga ng malalaking hayop. Maliit ang hinuhula ang pangangailangan sa merkado. Sige, ibenta muna natin ang alpakang ito. Sige, tinanggap mo na. 500 puntos. Kung ganito pa ulit-ulit, makayumaman ako ng gusto. Si Qian Buduo ay humihiling na makipag-usap sa iyo. Gusto mo bang sagutin? Payagan ang tawag. Jilin, iminumungkahi kung itigil mo agad ang pakikipagkalakalan sa sistema. Bakit ko ititigil ang kalakalan? Jilin, unang bises mo palang gumamit ng sistema ng kalakalan. Hindi mo pa naunawaan ang problema dito. Si Sonjelin, upang matiyak ang kredibilidad ng mga mangangalakal. Si Sonjelin, ang mga talaan ng kalakalan ng lahat ng miyembro ay hayagan. Ito ay nagdudulot ng isang problema. Ang ilang mga taong may masamang hangarin, sa pamamagitan lamang ng iyong talaan ng kalakalan, ay maaaring suriin ang iyong pangunahing impormasyon. Pupunta sila rito para guluhin ako. Karaniwan, hindi. Lahat ay may sariling mga gawain. Ngunit, Si Zuking ay papatay sa akin. tila may malaking hindi pagkakaunawaan siya sa iyo. Sa madaling salita, mag-ingat ka. Hindi namin gusto na masyadong mabilis ang pagbabago sa mga miyembro sa listahan.
Sige, sisikapin kong mabuhay. Pwede pa ba tayong gumamit ng platapormang ito para magnegosyo? Siguro pwede pa, basta huwag lang masyadong magmalabis. Ang pangunahing gawain ngayon ay tapusin ang misyon ng puno ng buhay. Palawakin ang ating lugar ng pamumuhay. Ang sisiw ay nasa buong mundo, tiyak na madaling ikalat. Ano ang susunod na gagawin? Tayo ng kulungan ng manok sa niebe, malapit sa ecological park. Una, paramihin ang bilang bago pakawalan. Kung pakakawalan agad, baka hindi sila mabuhay ng ilang araw. Nakapagtanim na ba kayo ng mga pananim na tulad ng kabute? Hindi naman kahit kami ang nagtanim. Imposibleng mabuo ang ganyang kalaking mushroom ring sa ilang araw lang. Kung ganoon, natural lang talaga ang pagbuo nitong mushroom ring. Wala ka bang nakita nitong mushroom ring dati nang nagro-rouse ka? Huwag kayong lumapit dito. Bakit ang bilis tumubo ng mga kabute sa lugar na ito? Gusto ko lang sana magtanim ng maliit na kabut para sa reconnaissance. Ang bilis naman nabuo ang mushroom ring, ayos na. Nadiskubre pa ni Linhan ang hayop na yon. Anong gagawin mo sa pagiging lobo mo? Hayop ka? May problema ba sa kabuting ito? Wala, pero Kung walang problema, huwag sayangin. Kunin natin at kainin natin to. hindi ba tayo maaaring malason sa pagkain ng kabute ng basta-basta? Hindi kilala ko itong kabute, ito ay morel. Masarap itong isabaw. Iyon ay reconnaissance moral na aking inalagaan. Napakahalaga niyan. Hindi yan sangkap sa inyong sabaw. Bakit laging hinahampas mo muna ang takip ng kabute ng 2 beses? Bago mo ito bunutin. Tinatanggal ko ang spores para may bagong kabute dito sa susunod. Tandaan natin ang lugar na ito para makabalik tayo sa susunod. Hindi ko kaya palalampasin ito. Ang aking reconnaissance moral. 3 buwan kong pinaghirapan yan. Espesyal na strain yan na aking inalagaan at gagawin ninyong sabaw. Kung mahilig kayo sa kabut. Ipapakita ko sa inyo ang totoong mushroom ani. Lumilindo. Hindi mag-inat. Ibalik mo sa akin ang kabuti ngayon din. Zuking, ano ang gagawin mo? Ano? Gagawin ninyong sabaw ang pinaghirapan ko. Gagawin ko kayong gulay. Huminga ka ng malalim. Shape-shifting ability, kaya pala tinawag ka ng system na The Great Pervert. Sa tingin ko, kapag nagbibigay ng titulo ang system, isinasaalang-alang din ito ang ugali. Ang atake mo ay nakakapagpasibol ng buhay, pervert. Lexe, lumayo ka sa life tree. Mag-ingat ka, tatawagin ko si Naxiaodan. Ang bait mo naman. Hindi naman natin kailangang maglaban. Ang kay Suwaner ay isang pagkakamali lang. Pagkakamali, alam mo ba kung gaano karaming buhay? Ang nawala sa akin sa pag-alaga ng reconnaissance train, kung hindi kita ililibing sa mushroom ring bilang pataba, hindi ako Zhu. Ang aking mushroom liquid ay may strong acid, kahit konti lang. Wala nang matitirang buto sa'yo. Ang dumi naman ng kamay mo. Wala ka bang mas malinis na skill na magamit? Impossible. Dapat natutunaw ka na. Parang gusto ng Tree of Life sa mukos mo. Tara, magkaibigan na lang tayo. Mag-gardener ka na lang dito. Hahamakin mo ba ako? Mamatay ka. Ano? Tumigil ka. Mapapatunayan kong niloloko ka ni Swanner. Paano mo mapapatunayan? Ito, memory reading. Linhan, okay ka lang? Sabi ni Xiao Tsue, na-atake ka. Okay na. Naayos ko na. Nagamit pala ako. Pasensya na.
Humihingi ako ng paumanhin sa mga nagawa ko dati. Okay lang, basta naayos na ang pagkakaintindihan. Sure ka, di ka magiging gardener dito. May sarili akong teritoryong kailangang pangasiwaan. Pero kung kailangan mo ng tulong, pwede mo akong hanapin anytime. CJ, gusto ko pa sanang ipalaganap ang 5 species ng hayop. Sa labas ng Eco Park, Fungi naman, hindi hayop yon. nakapag-ayos na ang mga manok sa East Zone. Maayos ang pagpaparami ng snow rabbits sa South Zone. Pero kailangan ng system na 5 species ang mabuhay ng matatag sa labas. Kasama ang mga lobo, kulang pa ng 2 species. Yung mga roe deer. Nakita natin ang grupo ng mga roe deer malapit sa zoo last time. Sanay sila sa malamig na lugar, at marami silang kinakain. Pwede siguro ang mga roe deer. Pero paano natin sila maakit malapit sa Eco Park? Ako na bahala. Kilala ko ang ugali nila. Hindi naman ganoon kabilis magparami ang mga roe deer, di ba? May awakening ability si Kuya Lin. Pwede nitong paikliin ng husto ang breeding cycle ng mga roe deer. At wala namang natural predators ng mga roe deer dito sa atin. Tamang-tama para lumaki sila. Pwede tayong manghuli ng marami. Madali lang hulihin ang mga roe deer, medyo tanga kasi. Pwede nating piliin ang pika para sa huling species. Mabilis silang magparami. Matibay at maraming carnivore sa malamig na lugar. Ang gumagamit sa kanila bilang pangunahing pagkain. Hindi ba hayop sa Highlands ang pika? Wala tayo nito dito, di ba? May alaga ang mga magulang ko. Kunin lang natin ang ilan para paramihin. CJ, pasensya na. Laumay, dalhin mo sina Azuo at Xiaoyao para manghuli ng mga roe deer. Ako naman at si Xiaoxue, kukuha kami ng mga pika. Wow! Luntian ang damo, maraming hayop. Parang muling nabuhay ang kalikasan sa ating pagsisikap. Hindi ba mag-away-away ang mga hayop na ito kapag magkakasama? Kung mga herbivore at grupo-grupo lang, okay pa. Mga dahilan ng away ng hayop teritoryo. Pag-aagawa ng kapareha, pangangaso, pagprotekta sa anak. Ang mga snow hare at roe deer, walang teritoryong issue. Kaya bihira silang mag-away. Pero kung mga carnivore na nangangaso, ibang usapan na. Malapit nang maabot ang target na populasyon ng hayop. Ipagpatuloy mo, host. Bro Xiaolin, matagal ko nang gustong itanong. Ang awakin mo, sobrang iba sa amin. Mahaba ang kwento nun. Ewan ko kung awaken ba talaga itong system. May malakas na energy surge kapag nag-aawakin. Naamdaman mo ba noon? Halos mamatay na ako sa gutom noon. Nawalan ako ng malay pagkakabit ng system. Di ko maalala kung may energy surge. Kakaiba yun. Kaaniwan. Bumabalik sa peak condition ang bagong gising. Di dapat mawalan ng malay. Subukan mo ng awakening stone. Ah, okay lang ba yon? Congratulations, host. Tapos na ang system task. Reward, ecological restoration. Ang ecological field, naging permanenteng revival barrier. Magiging stable ang klima sa loob, babalik sa normal. Ang constant temperature, kumalat sa buong lungsod. Pakiramdam nyo ba? Parang di gaanong malamig ngayon? Nga, di na gaanong masakit sa mukha ang hangin. Ang life force na 2, si Linhan 2. Anong nangyayari? Phase isa ng world reboot, life form, na kompleto. Reward, life 3, na-evolve na sa final form. Host nakuha ang ultimate authority, life resonance. Ha ha ha. Ito pala ang awakening ability ni Xiaolin. Ang hirap paniwalaan. Nasaan si Xiaolin? Trabaho ba? Ewan. Bigla-bigla na lang siyang nawawala. Tinatanong namin saan pupunta, ayaw sabihin. Na-detect, lumalakas ang power ng absolute cold source. Prediction, bababa pa ang temperatura ng Earth hanggang absolute zero. Tapos na ang phase 1. Pero yung absolute cold source, ang lihim sa likod ng celestial and earth rankings, malayo pa sa katotohanan ng mundong ito. Tingnan nyo, yung Niebi, parang natutunaw. Mabuti naman,